Bakit kailangan ko pang ipaalam sa'yo, ha? Ikaw nga hindi mo ipinapaalam sa akin kapag nagbibigay ka sa nanay mo. Noong nakaraan, akala mo ba hindi ko napansin na inabutan mo siya ng 1,000? Ang kapal ng mukha ng nanay mo, hindi man lang mahiya. Pera ko ang binibigay ko sa kanya. Alam mo ibig sabihin nun? Katas yun ang pagod ko maghapon magtrabaho. Kung pakapala ng mukha lang, hindi ba mas makapal ang mukha ng nanay mo? Bakit sa'yo iaasa ang panganak ng kapatid mo? Wala bang asawa yun, ha? Tapos kung makapagparinig ka kay mama kapag nakikikain siya rito, akala mo naman pera mong ginagastos mo. Akala mo ba hindi ako nasasaktan kapag kinakawawa mo si mama, ha? Nanay ko yun. At lahat ng paghihirap niya noon maitaguyod lang ako, kitang-kita ko. Kung ambagan lang ang usapan, di hamak na mas malaki na itulong lang nanay ko sa pamilya natin. Sa totoo lang ang babaw nitong pinagmula ng away natin. Ayon sa iba, biyenan ang isa sa pinakamahirap mong pakikisamahan. Ngunit paano kung mabait naman ang ina ng iyong asawa, ngunit sadyang hindi mo gustong makisama? Katulad na lamang ni Aiza na kahit anong buti ng kanyang biyenan, nagagawa niya pa ring makahanap ng ikagagalit dito. Dahil sa kanyang pagiging bastos, pagbabayaran niya ang sumpa na papataw sa kanya. Magagawa pa nga kaya niyang magbago? O hahayaan na lang niyang damahin ang kaparusahan habang buhay? Nagbigay ka na naman ng pera sa mama mo? Pambibili kasi ng gamot, mahal. Alam mo naman na walang ibang inaasahan si mama kundi ako lang, di ba? Ako lang naman ang anak niya tapos wala naman siyang asawa. Oh, tingin mo, sino naman tutulong sa kanya? 60 years old pa lang naman yung mama mo, tapos walang ibang ginawa kundi ang umasa sa'yo? Ang ibang ang mas matanda pa sa kanya, nagtatrabaho pa Kung wala naman pala siyang pera, maghanap siya dyan ng pwede niyang pasukan. Maglako siya ng pagkain o kaya sa mga tindahan, sa karinderya, sa palengke. Ang daming paraan para magkaroon siya ng pera. Ako ang may ayaw na magtrabaho siya dahil maraming iniindan sakit si mama. Isa pa, hindi naman talaga siya umaasa ng buo sa akin. Anong hindi umaasa? Pabigat nga siyang masyado sa atin. Mag-isa lang siya sa buhay. Dapat gumawa siya ng paraan kung paano niya bubuhayin ang sarili niya. Kung gusto niya talaga, pwede naman siya mamalimos dyan sa kalsada. Gusto mong hayaan ko na lang ang nanay ko na gawin yon? Siya ang nagpalaki sa akin. Ibinuhos niya ang buong buhay niya para lang mabigyan ako ng magandang buhay. Siguro walang masama kung ako naman ang babawi, di ba? Isa pa, kakaunting pera lang naman ang binibigay ko, mahal. Hawak mo naman lahat ng sahod ko 1K nga lang ang inabot ko ngayon dahil kailangan ni mamang bumili ng gamot. 1K lang? Hoy, 1K din yun pwede na natin ipambili ng ulam yun O kaya ng gamit ng anak natin? Parang hindi kami ang priority mo Nag-asawa ka pa kung ayaw mo rin namang talikuran yung nanay mo. Hay, bahala ka nga dyan. Ang hirap mong kausap. Ang ina ni Angelo ang madalas na pag-awayan nilang mag-asawa. Ayaw na ayaw kasi ni Aiza na naglalabas ng pera ang kanyang asawa para ipantustos sa ina nito. Para kay Aiza, dapat ang iniintindi ni Angelo ay sila lamang ng kanilang anak. Sa ibang bahay nakatira si Mirna sa dati nilang tinitirhan na siyang kinalakihan ni Angelo. Pero nung nagkaroon na ng pamilya ang kanyang anak, hinayaan niya itong bumukod kasama ang kanyang asawa. Ilang beses namang kinausap ni Angelo ang ina at nagsabi na doon na lang siya tumira sa kanilang bahay para kahit na paano ay maaantabayanan niya ito. Pero ayaw ni Mirna dahil para sa kanya kapag ang isang anak ay nagkaroon na ng pamilya, yun lang ang dapat niyang kasama. Minsan, nanghihingi si Mirna ng pera sa kanyang anak. Lalo na kung may kinalaman nito sa kanyang gamutan. Nahihiya rin kasi ang matanda na manghingi dahil alam niyang hindi ganon kalaki ang sahod ng kanyang anak at sapat lang pantustos para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero ang nakikita ni Aiza, lahat ng bagay ay inaasa ni Mirna sa kanyang asawa. Kaya kapag nalalaman niyang nag-aabot ito ng pera, agad niyang inaaway. Hindi pa naman talaga kasal ang dalawa pero 5 taon na silang nagsasama sa iisang bahay. Isang Sabado, namasyal si Mirna sa bahay ng kanyang anak kung saan naroon ang kanyang apo.
Ay, ang maganda kong apo. Halika nga rito. Ayusin natin yung buhok mo. Iipitan kita. Lumapit sa kanya ang bata pero itinuturo nito ang kanyang noo at sinabi na gusto niyang magpabangs. Ay nako, hindi pwede apo. Dapat magpaalam muna sa mami mo bago ka magpagupit, ha? Teka, nasaan ba ang mami mo? Hinanap ni Mirna ang kanyang manugang. Nagsimula siya sa kusina ngunit wala ito roon. Kaya naisipan niyang kumatok sa kwarto pero walang sumasagot. Nang buksan niya, walang tao. At doon naman biglang dumating si Aiza. May bitbit siyang malaking soft drink. Anong ginagawa mo dyan sa kwarto namin, ha? Tinitingnan ko lang kung nandito ka. Bumili ka pala sa tindahan. Kunwari ka pa. Malamang may ninakaw ka dyan, ano? Kapag may nawala kaming gamit, isa lang ang sisisihin ko. Ha? Bakit naman ako magnanakaw? Hindi ko ugali yun. Hindi ugali. Nagkukunwari ka pa dyan. Malamang gagawin mo yon dahil wala kang pera, di ba? Pwede mo yung ibenta para makabili ka ng pagkain mo. Kahit na kailan, hindi ko yun ginawa. Hindi ko kayang kainin ng pagkain galing sa nakaw ang pinambili. Kahit nung bata pa si Angelo, kahit na magkanda kuba ako sa paghihirap, hindi ko naisipan na galawin ang gamit ng iba. Ano ba kasi ang ginagawa mo sa bahay namin, ha? Wala si Angelo, nasa trabaho siya. Ano yan? Manghihingi ka na naman ba ng pera sa kanya? Tinalaw ko lang naman ang apo ko. Miss na miss ko na kasi siya. Alam ko naman na nasa trabaho ang anak ko. Wala akong intensyon na manghingi ng kahit na ano. Kung si Ivy ang pinunta mo, sige. Pero wag mong aasahan na aabutan kita ng pera ngayon, ha? Dahil wala akong maibibigay. Para sa pamilya namin itong bigay sa akin ng asawa ko. Agad na ring nagtungo sa kusina si Aiza matapos niya yung sabihin. Nasakta naman si Mirna sa mga salitang sinabi sa kanya ng manugang pero hinayaan na lamang niya at hindi na dinamdam pa ng maigi. Kilala niya si Aiza. Ganun talaga yun magsalita kaya inuunawa na lamang niya. Iniisip niya na hindi naman yun mamahalin ng kanyang anak kung walang nakitang mabuting ugali si Angelo. Nagpatuloy na lamang makipaglaro si Mirna sa kanyang apo. Hanggang sa bumalik si Aiza, may dala siyang merienda pero iisa lang yon at para lamang sa bata. Sinabihan lang siya na kung gusto niya, kumuha na lang siya ng tubig sa kusina. Pero wag niyang pakikialaman ang pagkain sa lamesa dahil nakatabi yon para kay Angelo. Ngumiti lang si Mirna at sinabi na hindi naman siya nagugutom. Pero nang makaalis si Aiza, ang mismong apo niya ang naghati ng pagkain at ibinigay sa kanya. Noong una, ayaw sana niyang tanggapin pero dahil isinusubo na sa kanya ng apo, kaya kinuha na rin niya ito. Gabi na nang umuwi si Mirna. Ang akala niya ay hindi siya maaabutan ng anak pero sa paglabas niya, saka namang dating ni Angelo. Oh, ma, nandito ka pala. Oo, gusto ko kasing makita ang apo ko. Tuwang-tuwa nga ang bata nung makita ko. Eto, uuwi na nga ako. Oh, mamaya ka na umuwi. Ako na lang maghahatid sa'yo. Tara muna, dito ka na kumain. Ay, hindi na anak. Wag na, pauwi na rin naman ako. Sa bahay na lang ako kakain. Pwede naman ako magsaing eh. Maaga-aga pa naman. Nandito ka na, ma. Uuwi ka pa. Ako na lang maghahatid sa'yo. Minsan ka na nga lang magpunta rito sa bahay. Sige na ma, huwag na matigas ang ulo. Nandyan po ba si Aiza? Nasa kusina siya. Nagluluto ata ng hapunan ninyo. Oh, nagluluto na pala tapos alis ka pa? Hindi na anak. Nahihiya naman ako sa inyo. Alam ko naman na mahirap ang buhay ngayon kaya dapat laging nakabudget sa inyo ang pagkain. Akala nyo naman ang dami nyong kumain para maubos ang lulutuin ng asawa ko. Tara na po, ma. Nakakaramdam ng hiya si Mirna dahil ramdam niyang pag-aawayan na naman ng mag-asawa ang pananatili niya sa bahay para makikain. At hindi nga siya nagkamali. Kahit na hindi nagsasalita si Aiza, ramdam niya ang inis nito sa kanya. Halos magdabog na rin ang kanyang manugang sa kusina. Habang kumakain sila,
Pansin ni Angelo na hindi kumukuha ng ulam ang kanyang ina. Ito pa ma, dami nitong ulam, bakit sabaw lang ang kinukuha mo? Ay, hindi. Okay lang to, nak. Mas maganda kapag sabaw lang. Hindi ko masyadong mangunguyay ang karne. Malambot naman to ma. Ano ka ba naman? Mabubusog ka ba niya na sabaw lang ang ulamin mo? Ito, kumain ka pa po. Ang konti niyang kinakain mo. Oh. Hindi na napigilan ni Mirna ang kanyang anak matapos na maglagay pa ng kanin at ulam sa kanyang plato. Napangiwi naman sa inis si Aiza. Nakatitig at nakabantay siya sa ulam na halos ayaw nga niyang ipagalaw sa kanyang biyenan. Ano ba naman yan? Talagang dumagdag pa ng ulam. Masiba itong matanda na to eh. Nagsasalita ka ba, mahal? Ang sabi ko, ulam pa bukas ng umaga at yung babaunin mo. Sakto lang kasi ang niluto ko para sa atin. Bakit? Ang dami naman ito ah. 3 lang tayo sa bahay. Kasya pa naman to hanggang bukas ng umaga. O tapos, ano namang babaunin mo? Pwede naman ulit ako magluto bukas ng babaunin ko. Kung gawin na sa oras, edi sa office na lang ako bibili. May nagbebenta naman ng pagkain dun. Alam nga naman tipirin natin si mama. Kumakain pa tayo, binibilang mo na kung ilan ang matitirang ulam. Punong-puno ang ref natin. Hindi yan basta mauubos para sa kapirasong inuulam ni mama. Okay, wala naman ako magagawa kapag ikaw na nagdesisyon. Asawa mo lang naman ako, di ba? Huwag na kayong magtalo. Anak, okay na. Busog na rin naman kasi ako. Kaya nga sabi ko sa'yo na huwag na. Imposible na mabubusog kayo agad, ma. Ang konti lang niyang kinain nyo. Okay lang talaga, ha? Gusto ko na rin kasing umuwi. Inaantok na ako. Nagbadali na lamang kumain si Angelo para maihatid na niya ang kanyang ina. Hindi naman ganun kalayo ang bahay ni Mirna, pero dahil may katandaan na siya, kailangan niyang sumakay para makarating sa bahay nila. Bago lumabas ng kotse si Mirna, inabutan siya ng kanyang anak ng pera. Hindi na, anak. Okay na. Di ba nag-abot ka na sa akin nung nakaraan? Pinambili mo ng gamot yun, May. Ito, para kapag may kailangan ka rito sa bahay. Ano ipambibili mo ng pagkain mo, di ba? May pinapasukan naman ako dito sa kapitbahay natin. Kapag kailangan nila ng maglilinis ng bahay nila. Naman. Iba ang sabi ko sa inyo na wag na kayong pumasok sa mga ganyang klase ng trabaho. Pwede namang ako na magbigay ng allowance nyo eh. Ayaw mo naman kasing tanggapin. Nahihiya kasi ako sa iyo at sa asawa mo. Alam ko na mahirap ang buhay ngayon. Ang mahal ng bilihin. Tapos naguhulog pa kayo ng sasakyan, di ba? Ayoko na isipin mong obligasyon mo ako. Humihingi naman ako ng tulong sa iyo kapag hindi ko na talaga alam kung saan ako didiskarte ng pera. Kaya huwag ka nang gumasto sa akin, ha? Hindi ka malaking abala sa akin, ma. Obligasyon kita. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Kung hindi dahil sa paghihirap mo noon, baka hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, di ba? Kung hindi ka naging mabuting ina, baka hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. Bumabawi lang ako sa iyo. Anak, hindi mo utang na loob ang mga ginawa ko sa iyo dahil obligasyon ko yun bilang magulang mo. Dahil gusto ko maging maayos ang buhay mo para kapag nagkaroon ka ng magandang kinabukasan, maibibigay mo sa anak mo ang hindi ko na ibibigay sa iyo noon. Ginama, tanggapin mo na to ha. Kapag may binibigay ako sa iyo, huwag mo akong tatanggihan. Dahil gusto ko yun at hindi mo ako pinipilit. Alanganin pang tanggapin ni Mirna ang bigay sa kanya ng kanyang anak. Pero nang ilagay mismo ni Angelo ang pera sa kamay niya, kinuha na lang niya ito. Hinintay muna ni Angelo na pumasok sa loob ng bahay ang kanyang ina bago siya umuwi. Pagkarating niya sa kanyang bahay, naabutan niya ang kanyang asawa na nasa sala. Mukhang masama ang timpla. Oh, bakit ganyan na naman ang mukha mo? Paanong hindi gaganito kung wala kang ibang ginawa kundi ang kontrahe ng mga desisyon ko? Halos ayaw mo akong pagsalitain kapag andyan ang mama mo. At talagang hinatid mo pa? Nag-aksaya ka pa ng gas. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Mama ko yun. Anong gusto mo? Hayaan ko siyang umuwi mag-isa kung may sasakyan naman ako para ihatid siya? Anong masasayang? Diyan lang ang bahay niya. Isa pa, hindi kita pinipigilan magsalita pero ayusin mo naman.
Ilang taon na tayo mag-asawa oh. Ilang taon na rin natin nakakasama si Mama. Tapos hanggang ngayon ganyan ka pa rin sa kanya? Ano bang problema? Oh, tapos nagagalit ka na sa akin? Nagsasabi lang naman ako ng totoo at mga opinion ko ha. Malamang mag-asawa tayo. Dapat lahat ng desisyon mo alam ko rin. Ang hirap kaya mag-budget. Tapos ang gusto mo isama pa natin ang mama mo. O ano na lang ang mangyayari sa atin ha? Iisa pa lang ang anak natin. Tapos gusto mo magkaroon tayo ng obligasyon sa matanda. Paano tayo makakapag-ipon yan kung may iba kang sinusustentuhan? Malapit na mag-aral ang anak natin ha? Hindi malaking perang ibinibigay ko kay Mama. Kahit nga 1,000 ayaw niyang tanggapin dahil iniisip niya na malaki yun masyado. Kahit na para lang naman yung sa gamutan niya. Hindi magastos si Mama, sobrang tipid niya. Kaya yung sinasabi mong pagiging pabigat niya, hindi yan totoo. Ako ang mas nakakakilala sa kanya. Ako ang nakasama niya ng mas matagal. Lagi mong pinagtatanggol ang mama mo, di ba? Bakit hindi ka nalang kaya doon tumira sa kanya, ha? Mas matagal mo naman pala siyang nakasama. Sige, bumalik ka sa kanya. Ang hirap kasi sa'yo, hindi mo iniintindi ang sinasabi sa'yo eh. Paano hindi ko iniintindi, ha? Ikaw itong hindi maayos kausap? Palibasa, ayaw mo nang pinagsasabihan ka ng totoo. Hindi kasi inisip niyang mama mo natatanda siya eh. Mano sana nag-ipon siya, di ba? Hindi yung gagawin kanyang retirement plan. Isa pa, di ba may benefits na nakukuha kapag senior citizen na? Saan niya dinadala ang pera niya? Nako ha, baka may bisyo ang nanay mo. Alam mo, walang patutunguhan tong pag-aaway natin eh. Pwede ba manahimik ka na lang? Pera ko ang ibinibigay ko sa mama ko at pinaghihirapan ko yun. Basta ang alam ko, responsable akong asawa at ama. Na ibibigay ko ang pangangailangan nyo ng higit pa sa kaya ko. Hanggang sa kinabukasan, hindi nagkibuan ng mag-asawa. Ayaw tanggapin ni Aiza na may mali talaga siyang nasasabi tungkol sa kanyang biyenan. Nang makapasok na sa trabaho ang kanyang asawa, bigla namang may tumawag sa kanya. Ma, napatawag kayo? Manghihingi ka ng pera? Magkano ba? Ang laki naman yan, 5K para sa project ni Anya. Kailan niyo ba kailangan ko sakali? Wala kasi akong cash ngayon, nasa ATM pa. Mamaya pa akong hapon pupunta sa bayan. Ipadala niyo na lang sa akin yung number dyan sa Palawan para daan na lang ako. Kanino ko pala ipapangalan? Nasa probinsya ang pamilya ni Aiza. Habang si Angelo ay nag-iisa lamang na anak, sila naman ay 10. Pangatlo siya sa kanilang magkakapatid at 7 na sa kanila ay may mga asawa na. Tanging siya lang ang nakatagpo ng responsableng lalaki na masipag magtrabaho at naibibigay ang pangangailangan niya. Dahil may maliliit pa siyang kapatid, walang ibang inaasahan ang kanyang mga magulang kundi siya lamang. Dahil siya ang may hawak ng pera ng kanyang asawa, mabilis siyang nakakapaglabas ng pera nang hindi nalalaman ni Angelo. Hindi naman siya tinatanong ng kanyang asawa dahil ang alam ni Angelo ay marami na silang ipon para sa kinabukasan ng kanilang anak. Kahit na ang totoo, kalahati sa iniisip na halaga ni Angelo napunta sa pamilya ni Aiza. Habang maluwag sa pera si Aiza para sa pamilya niyang umaasa sa kanya, gano'n naman ang higpit niya sa nanay ng asawa. Kaya ayaw niyang nagbibigay ng pera si Angelo dahil pakiramdam niya ay nababawasan ang dapat ay pansustento niya sa mga kapatid at pamangkin. Isang araw, bumisita na naman si Mirna sa kanyang apo. Andito ka na naman? Maihingin ka na naman ba sa asawa ko? Wala. May ibibigay kasi ako sa apo ko. Ibinigay sa akin to nung amo ko eh. Malaki na kasi ang anak niya. Tapos ang sabi niya kung may kasya raw na damit para sa apo ko, kunin ko na lang daw. Tingnan mo ang gaganda ng mga ito. Galing pa sa ibang bansa. Yung asawa kasi noon nasa UK ngayon. Ano ba yan? Huwag mo nga ibigay sa anak ko yung basahan na yan. Hindi ito basahan. Nakatambak lang to sa kanila. Tingnan mo nga may tag pa. Saka sayang naman to. Bago pa Ayokong pinagsusuot ang anak ko ng mga lumang gamit. Baka mamaya isipin nila na naghihirap kami kaya hindi ko mapasuot ng magandang damit ang anak ko, no? Kung ikaw, nakakaya mo magsuot ng mga basahan, ibahin mong sa anak namin, ha?
Hindi naman ako magbibigay ng basahan sa apo ko. Basta! Ayoko niyan! Itapon mo yan! Wag ko lang makikita na ipasusuot mo yan sa anak ko ha. Tingnan mo, isasaklob ko talaga sa ulo mo yung plastic. Pupunta ka lang dito para kunwari dadalawin mo si Ivy. Pero panigurado ako niyan, hihingi ka lang ng pera sa asawa ko. Hindi na kumibo pa si Myrna. Nagsabi na lang siya na makikibanyo muna siya bago siya umuwi. At doon siya palihim na naluha. Nararamdaman na naman niyang tila ba pabigat siya sa buhay dahil matanda na siya. Sinusubukan naman niyang hindi umasa sa kanyang anak pero ganun pa rin pala ang tingin sa kanya ni Aiza. Agad na ring umuwi sa kanilang bahay si Myrna. Nang kinagabihan, patulog na sana siya nang may kumatok sa pinto. "Anak, anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba?" Wala naman, ma. Tara, labas tayo. "Ha? Lalabas? Saan naman tayo pupunta?" Wala lang. Tara na, nagugutom na ako eh. Kain tayo sa labas. "Kasama ba natin ang pamilya mo?" "Nako, wala pa naman akong pera ngayon. Saan ba tayo kakain? Yung kaya lang sana ng natitira kong pera ngayon. Siguro, kahit sa lugawan na lang dyan sa kanto." Ano ka ba naman, ma? Bakit iisipin mo pa yung kaya lang ng budget mo? Malamang sagot ko na to. Tayong dalawa lang, date tayo. Nagpaalam si Angelo sa kanyang asawa na may dadaanan pa siyang importanteng bagay kaya hindi siya kaagad makakauwi. At hindi siya sa bahay nila kakain. Hindi naman alam ni Aiza kung ano ang gagawin niya kaya hinayaan na lang siya. Nang magtungo sila sa isang mamahaling kainan, nakaramdam ng hiya si Myrna. Halos ayaw niyang pumili ng pagkain. Ano ma, bakit ang tagal mo naman dyan? Kanina ka pa palipat-lipat dyan sa menu. Wala ka bang gusto? Lipat tayo ng kainan. Ano po bang gusto niyong kainin ngayon? Ang mamahal naman dito. Tingnan mo nga ang spaghetti nila, 350 pesos isang plato. Tapos ito namang sandwich nila, 400 pesos. Wala ba rito yung mga nasa 50 pesos lang? Mura na yan. Huwag mo intindihin ang presyo niyan. Pumili ka kung anong gusto mong kainin. Gusto niyo ba magkanin o itong spaghetti at sandwich? Gusto niyo po ba magtubig or juice? Wag yan anak. Ang mahal kasi niyan eh. Magkano na yan Baka umabot ka ng 1K para lang sa pagkain ko. Sayang ang pera Baka kailanganin niyo pa yan sa bahay niyo. Dagdag ipon na rin yan. Okay nga lang sa akin kahit doon tayo sa lugawan eh. Mas mura yun. Hindi ka gagastos ng 500. Makakainin mo naman to kaya bakit panghihinayangan mo? Ano ka ba? Ngayon nga lang ako manlilibre sa'yo, kailangan mo pang bilangin kung magkanong mailalabas ko. Okay na to ha? Ito na o-orderin ko. Nakakahiya talaga anak. Sana sinama mo ang asawa mo at anak mo. Nakakakonsensya naman na tayong dalawa lang ang kakain sa ganitong lugar. Dapat ang kasama mo palagi kapag ganito ang pamilya mo. Diba, ang turo ko sa'yo, sila ang gawin mong priority. Priority ko naman po sila, ma. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na ako babawi sa'yo, di ba? Wala namang mawawala kung paminsan-minsan tayong dalawa naman ang lalabas. Ang pangako ko sa'yo noon na kapag may pera na ako, dadaling kita sa masarap na kainan. Hindi na tayo magtsatsaga sa mga lugaw na walang lasa sa kanto. Deserve mo naman to, May. Kaya huwag kang makakaramdam ng pagka-guilty. Hindi mo naman kasi maaalis sa akin na maisip yun. Para kasing inaagaw ko ang oras mo sa pamilya mo pati na rin ang pera mo. Basta kapag sinabi ko na para sa'yo, talagang para sa'yo yun, ha? Nakaramdam ng tuwa ang puso ni Myrna. Doon niya napagtanto na tama ang pagpapalaki niya sa kanyang anak. Mapagmahal ito sa kanya at sa pamilyang binuo nito. Hindi sinabi ni Myrna ang tungkol sa sinabi sa kanya ni Aiza. Ayaw niyang maging dahilan siya ng awayan ng dalawa. Kahit na ilang masasakit na salita na ang narinig niya mula sa kanyang manugang, kinikimkim niya lang ang mga yun. Pagkatapos nilang kumain, umuwi na rin sila kaagad. Salamat anak ha.
Ingat ka pa uwi. Sandali lang ma. May grocery ako rito. Pabukas na lang po ako ng pinto, ipapasok ko yung bigas. Ha? Wag na. Iuwi mo na lang yan. Ano ka ba? Sobra naman na ang gastos mo sa akin. Hindi nakinig si Angelo. Bumili siya ng maraming pagkain na maaaring makonsumo ng kanyang ina ng 2 linggo. Yun na ang balak niyang gawin para hindi na mahiya ang ina na tanggapin ng pera. Kapag nag-aabot kasi siya ng pera, ibinabalik lang ito ni Myrna. Kada 2 linggo, nagdadala ng grocery si Angelo at hindi yun alam ng kanyang asawa. Anak, pinapaalam mo ba to sa asawa mo? Hindi na po yun mahalaga ma. Pera ko naman po ang gamit ko dyan eh. Saka may pera siyang iwalay. Iba pa yung sa anak namin at sa ipon. Hindi tama ang paglilihim ng ganito sa asawa mo. Dapat hindi kayo nagtatago ng lihim sa isa't isa. Kung ano ang ginagawa mo, dapat alam niya rin. Bilang respeto sa pagiging mag-asawa niyo. Sa susunod, huwag kang gagawa ng pabor sa akin na ikaw lang ang nagdesisyon ha. Dapat palaging 2 kayo. Opo, sige po. Uwi na po ako. Wala pang balak si Angelo na sabihin sa kanyang asawa ang ginagawa niya. Dahil kilala niya si Aiza. Sa oras na malaman nitong gumagastos siya para sa kanyang ina, siguradong magagalit na naman ito sa kanya. Dumating ang isang araw na walang pasok sa trabaho si Angelo, kaya nasa bahay lang siya at nakikipaglaro sa kanyang anak. Biglang tumunog ang cellphone ni Aiza na nakalapag sa sofa. Dahil nasa banyo ito, si Angelo na ang sumagot. Ina ng kanyang asawa ang tumawag. Hindi pa siya nakakapagsalita nang bumungad sa kanya ang mga salitang magpadala raw ulit ng 3,000 si Aiza dahil ang pinadala niyang pera noong nakaraang linggo ay pinambili ng gamit ng kanyang kapatid dahil malapit na itong manganak. Doon lang nalaman ni Angelo na nagpapadala ng pera ang kanyang asawa. Hindi ito nagsasabi sa kanya at hindi niya alam kung kailan pa yon nagsimula. Namatay lang ang tawag nung lumabas na ng banyo si Aiza. Oh, bakit? Sino kausap mo? Ang nanay mo, nagtatanong kung makakapagbigay ka ba ngayon dahil naubusan daw sila ng gasol. Ano namang sabi mo? Ang sabi ko, nasa banyo ka pa. Bakit yun lang ang sinabi mo? Hindi mo man lang naisip na magpresenta at sabihin na magpapadala ka sa kanila? Kailangan nila ng pera sa bahay. Minsan na nga lang silang manghingi ng tulong sa akin eh. Kung ang nanay mo nga isang hingi lang sa'yo, bigay ka na kaagad. Tapos, yung nanay ko, parang kailangan pang pag-isipan bago ka maglabas ng pera. Oh, ano na naman kinalaman ni mama ha? Dahil kapag siya ang mag-aabala sa'yo, okay lang na magbigay ka. Kahit na hindi mo na sabihin sa akin, di ba? Maglalabas ka ng pera para lang may maibigay ka sa kanya. Talaga ba? Talagang dinadawit mo pa si mama kahit na wala naman siyang kinalaman ha? Ano bang sinabi ko sa nanay mo na nanghihingi ng 3,000 dahil nagamit daw yung binibigay mo 5,000 pambili ng gamit ng kapatid niya? Sige nga, sino sa akin ngayon ang hindi marunong magpaalam kung saan ginagamit ang perang pinaghirapan ko para sa pamilya natin? Tingnan mo, iniiba mo na kaagad ang usapan natin. Palibasa, gusto mong ipagtanggol ang sarili mong ina. At yung sa akin naman, parang napakabigat sa kalooban mo kung ano mang itutulong ko sa kanila. Kailan ba kita pinigilang tumulong sa kanila? Di ba kahit naman nung hindi pa tayo kasal, lahat ng sahod mo ay pinapadala mo sa kanila? May narinig ka ba sa akin? Wala, di ba? Dahil alam kong gusto mo makatulong sa kanila. Nung kinasal na tayo at nabuntis ka, hindi na kita pinagtrabaho hanggang ngayon, di ba? Tapos ako pa nagsasabi sa'yo na magpadala ka sa bahay niyo dahil kawawa yung maliliit mong kapatid. Na malalaman ko mas malaki pa ang pinapadala mo kaysa sa ibinibigay ko sa mama ko. Naglalabas ka ng ilang libo sa 1 linggo lang. At ang malala doon, wala pa akong kaalam-alam. Bakit kailangan ko pang ipaalam sa'yo, ha? Ikaw nga hindi mo ipinapaalam sa akin kapag nagbibigay ka sa nanay mo. Noong nakaraan, akala mo ba hindi ko napansin na inabutan mo siya ng 1,000? Ang kapal ng mukha ng nanay mo, hindi man lang mahiya. Pera ko ang binibigay ko sa kanya. Alam mo ibig sabihin nun? Katas yun ang pagod ko maghapon magtrabaho. Kung pakapala ng mukha lang, hindi ba mas makapal ang mukha ng nanay mo? Bakit sa'yo iaasa ang panganak ng kapatid mo? Wala bang asawa yun ha?
Tapos kung makapagparinig ka kay mama kapag nakikikain siya rito, akala mo naman pera mong ginagastos mo. Akala mo ba hindi ako nasasaktan kapag kinakawawa mo si mama, ha? Nanay ko yun. At lahat ng paghihirap niya noon maitaguyod lang ako, kitang-kita ko. Kung ambagan lang ang usapan, di hamak na mas malaki na itulong lang nanay ko sa pamilya natin. Sa totoo lang, ang babaw nitong pinagmula ng away natin eh. Yun na nga, ang babaw lang naman talaga. Pero pinalala mo lang dahil wala kang ibang ginawa kundi ipagtanggol ang nanay mo. Natural, nanay ko yun. Anong gusto mo? Hayaan ko lang na may magsasabi na masama tungkol sa kanya? Mag-asawa tayo, pero hindi ibig sabihin nun may karapatang kang bastusin ang nanay ko. Walang kahit na sino ang pwedeng gumawa nun. Oh, sige, ilaban mo lang yung nanay mo. Mas pinapaboran mo siya sa lahat ng bagay. Siguro, ang dami niyang sinasabing masasama tungkol sa akin, ano? Kaya ganyan ka dahil mas pinaniniwalaan mong sinasabi niya. Sige lang, magkampihan lang kayong dalawa. Habang nagtatalo ang dalawa, bigla namang dumating si Mirna. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit nagtatalo ang dalawa, pero naririnig ang sigawan nila sa labas. Nang makita si Mirna ng kanyang apo, napatakbo ito papunta sa kanya at umiiyak. Ano bang nangyayari at nagtatalo kayong dalawa? Kaharap niyo pa talaga ang bata. Ayan, andyan na palang mama mo. May kakampi ka na? Ayan, sige, magsumbong ka sa kanya na para kang isang bata na inagawan ng laruan ng isang babae. Magpakaduwag ka sa harapan niya. Para naman maawa siya sa'yo. Tumigil ka na! Huwag mo ako sinisigawan! Ano pa kayong dalawa? Huminahon kayo. Wala kayong mapag-uusapang maayos kung magsisigawan kayo. Nagpapatalo kayo sa emosyon nyo eh. Naririnig pa ng anak nyo. Ilang taon pa lang to oh. Kung may hindi kayo pagkakaunawaan, pag-usapan nyo ng maayos. Wala kami magiging usapan na maayos dahil sa'yo. Ikaw lang naman ang dahilan kaya palagi kami nag-aaway dalawa eh. Kung hindi ka kasi asa ng asa sa anak mo, hindi na sana kami aabot sa magsisigawan kami ng ganito. Maayos naman kaming dalawa eh. Kung hindi ka lang dikit na dikit sa pamilya namin. Pasensya na. Hindi ko alam kung anong pinagtatalunan nyo at ako pa ang naging dahilan. Ano ba ang mali kong nagawa? Marami! Ikaw mismo! Ikaw yung mali! Hingi ka ng hingi ng pera sa asawa ko. Kung hindi mo naman pala kaya mabuhay mag-isa, sana namatay ka na lang. Tumigil ka na! Huwag mong pagsasalita ng ganyan ng mama ko. Sa susunod na ulitin mo yan, sinasabi ko sa'yo, uuwi ka ng probinsya nyo at dun ka makikisiksik sa nanay mong walang ibang inatupag kundi ang magbuntis, mag-anak na marami at iasa sa taong nakakaangat ang buhay nila. At talagang tinakot mo pa ako, no? Akala mo ba hindi namin kaya ng anak ko nang wala ka? Wala akong sinabi na isasama mo ang anak natin sa paghihirap nyo. Hindi ka magiging mabuting ina sa kanya. Alam mo kung bakit? Dahil ngayon pa lang, hindi ka na mabuti sa nanay ko. Kaya anong maituturo mo sa bata, ha? Ituturo mo sa kanya maging bastos sa nanay na magiging asawa niya? Pasalamat ka si mama ang biyenan mo. Dahil kung iba yan, baka unang maling salita pa lang ang nasabi mo, dudugo na yung bunganga mo. Buwisit kayo! Magsama kayong dalawa! Padabog na nagtungo si Aiza sa kanilang kwarto. Si Angelo naman, hindi pa rin natatapos ang panginginig ng kanyang laman sa galit. Nailabas na niya ang lahat ng galit na matagal na niyang kinikimkim. Hindi lumabas si Aiza sa loob ng kwarto at dahil napagod na rin sa kaiiyak ang kanilang anak, nakatulog ito. Dinala muna ni Angelo ang bata sa kwarto nito bago niya kinausap ang ina. Pasensya ka na anak ha. Hindi ko naman akalain na ako pa pala ang makakasira sa relasyon ninyong mag-asawa. Pasensya ka na talaga. Ang sabi ko naman kasi sa'yo huwag mo na akong intindihin. Huwag ka nang mag-abala pa sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko. Pasensya ka na, ma. Sorry talaga sa mga narinig mo. Hayaan mo na lang munang humupa ang galit ni Aiza. Tapos, saka mo siya kausapin. Maging mahinahon kayong dalawa. Walang magandang patutunguhan kung uunahin ninyo ang galit. Isa pa, isipin ninyo ang kapakanan ni Ivy. Sa totoo lang po, napapagod na ako sa kanya. Pinipilit ko naman siyang intindihin. Kaso ang hirap.
Ayoko siya magdamot sa pamilya niya. Pero gusto niya maging madamot ako sa'yo. Kung wala si Ivy, naku, baka matagal na kami naghiwalay niyan. Tama nga po talaga sinasabi nila. Dapat kung pipili na magiging asawa, yung hindi madamot. Iba-iba kasi talaga ang ugali ng mga tao. May pangit na ugali ang isa at mayroon din naman silang mabuting pag-uugali. Pero hindi naman ibig sabihin na gano'n na sila noon. Mananatiling ganoon sila habang buhay. Bigyan mo ng pagkakataon na magbago ang isang tao. Binigyan ko na po siya ng pagkakataon. Ilang taon na po ba kaming kasal? Ang ayoko po kasi sa lahat yung pupunahin ang pagtulong ko sa'yo. Opo, hindi ko kayo obligasyon kasi hindi nyo rin naman ako inuobliga na bigyan kayo ng pera o tulungan kayo. Pero gustong gusto ko po makabawi sa inyo eh. Kaya nga po ako nagpapakahirap sa trabaho ko. Dahil habang nabibigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko, gusto ko rin po na mabigyan din kayo. Kaso hindi ko alam kung anong issue niya ron. Magalit sana siya kung talagang ibinibigay ko sa inyo lahat. Mas malaki pa nga ibinibigay niya sa nanay at mga kapatid niya eh. Pagdating sa ganyang usapin, kayong dalawang mag-asawa lang ang makakapag-ayos niyan. Sa buhay may asawa talaga, hindi mawawala ang problema sa pera at sa pamilyang tinutulungan nyo. Pero hindi ibang tao ang makakapagbigay ng magandang advice dyan dahil kayo mismong dalawa ang makakapag-ayos niyan. O sige na, kapag naging maayos na ulit si Aiza, pag-usapan nyo yan ha. Huwag na sana yang lumala at umabot pa na maghihiwalay kayo. Alam mo naman na ang hirap kapag hindi magkasama ang mga magulang, hindi ba? Huwag sana yung maranasan ni Ivy. Kahit na ilang beses nang humingi ng tawad si Angelo sa kanyang ina ukol sa inaasta ng kanyang asawa, hindi pa rin maaalis ang bigat sa kanyang kalooban. Lalo pa kapag nakikita niya ang kanyang ina na tumatanda na at nahihirapan. Naaalala niya ang mga pangako niya rito. Una pa lang, alam na ni Angelo ang ugali ni Aiza, lalo na pagdating sa pera. Mahigpit ito at ayaw na ayaw niyang may ibang tao na nakikinabang sa perang maaari niyang mahawakan. Maliban na lang sa kanyang mga magulang na tingin niya ay mas karapat dapat na mabigyan ng mas magandang buhay. Pero dahil mahal na mahal ni Angelo ang asawa, pinili niya pa rin itong intindihin. Hanggang sa hindi na niya napigilang isipin na mas lumalala pa ang ganoong kalalang ugali na umaabot pa sa punto na pinagsasalitaan na ng masama si Myrna. Hindi masasabi ni Angelo na mabuti siyang anak sa kanyang ina dahil ang dami ring sakit ng ulo ang inabot nito nung kabataan ni Angelo. Pero ni minsan, hindi niya binastos ang ina. Kaya sa tuwing magsasalita ng masama si Aiza kay Myrna, doble ang sakit nito para kay Angelo. Lumipas ang ilang araw, hindi masyadong nagpapansinan ng mag-asawa. Para na lang silang nakatira sa iisang bubong at hindi magkakilala. Habang mag-isa si Aiza sa loob ng bahay, tumawag na naman ang kanyang ina. Ayun na nga, Nay. Kaya nga inis na inis ako sa kanya. Kasi pagdating sa inyo ang damot niya, sobra. Nuknukan ng kadamutan. Sa akin pa siya nagalit nung nagsabi ako ng hinanakit ko doon sa palahingi niyang nanay. Kung hindi ko lang siya mahal, at kung hindi lang din dahil sa anak namin, isinauli ko na siya doon sa nanay niya. Kamping-kampi siya doon. Kasi awang-awa dahil matanda na raw. Kakapikon lang kasi. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin ako kinakausap. Ang taas ng pride niya. Hindi man lang humingi ng tawad sa akin. Kung ano-anong salita rin ang sinabi ng kanyang ina laban kay Myrna para lang sabihin na may kakampi siya. Matapos nito ay humirit na naman ng pera sa kanya. Wala sa akin ang ATM dahil kinuha niya. Lahat ng gagastusin sa bahay kailangan alam ko rin. Ako ang babae, dapat ako may hawak ng pera, no? Hindi yung ganyan. Malamang nasulsulan na naman ng nanay niyang walang hiya eh. Pero sige po, gawan ko ng paraan ha. Para makapagpadala ako sa inyo. Wala kasi akong trabaho. Ayaw niya dahil mas gusto niya na pagtuunan ko ng pansin yung anak namin.
Sige na po, Nay. Ibababa ko na ang call, ha? Tawag na lang ulit ako kapag nagbigay na ng pera si Angelo. Ilang araw pa ang lumipas, sumapit na ang araw ng sahod ni Angelo. Dahil hawak niya ang pera, nag-abot na lang siya sa kanyang asawa nang gagastusin nito pansarili at para sa kanilang anak. Bakit ito lang? Ano naman magagawa ko sa pera na yan, ha? Talagang tinitipid mo kami ng anak mo? Ano? Ayaw mo na rin ba kaming pakainin? Hindi ko sinabi na yan din ang gagamitin yung pangkain. Nag-grocery na ako. Personal yung pera yan. Ito? Talagang ito lang, ha? Ano bang gusto mo? Wala ka na ba ibang gagastusin sa bahay May gusto ka bang bilhin? Sige, sabihin mo sa akin, ako ang bibili. Magbibigay ka na naman sa nanay mo. Paano naman sa bahay namin? Ayan na nga ang pera mo, di ba? Bahala ka na dyan kung anong gusto mong gawin dyan. Kung gagamitin mo ba yan para sa sarili mo, para sa anak natin, o lahat yan ibibigay mo sa pamilya mo. Basta yan na yun. Saka na ulit kita bibigyan. Buwisit talaga. Halatang kamping-kampi ka sa nanay mo, ano? Inutusan ka ba niya na huwag akong paghawakin ng pera, ha? Ano, gusto niya siya na lang ang hawak ng pera mo? Walang hawak si mama na pera ko. Ako mismo may hawak ng pera ko. Ngayon ko lang nalaman na halos wala na pala tayo naiipon. Siguro kung hindi ko pa nalaman ang ginagawa mo, baka ubos na ang perang iniipon natin para sa kinabukasan ni Ivy. Akala mo yata ganun lang kadaling kitain ng pera na yun Ngayon sinusumbatan mo na ako? Akala mo ata napakabuti mo talagang asawa at tatay, ano? Kung ipagmalaki mo na responsable ka, akala mo naman hindi mo yun obligasyon sa amin. Hindi ko ipinagmamalaking responsable ako. Ang sinasabi ko sa'yo na hindi mo maintindihan yung para sa anak natin. Kaya tayo nag-iipon para kahit na anong mangyari sa hinaharap, handa na siya sa mga pinansyal na pangangailangan. Yun ang iniisip ko. Pero paano kung maubos mo yung ipon natin sa pagbibigay sa pamilya mo na may kanya-kanya na rin naman dapat obligasyon sa buhay? Ano mangyayari kay Ivy, ha? Aasa lang siya palagi sa kung ano maibibigay ko dahil wala tayong naimbak para sa kanya? Paano kapag wala na ako? Wala na rin siya magandang kinabukasan? Yun ang hindi mo naiintindihan Malamang sa away natin na to, idadamay mo na naman si mama, di ba? Aba, damay naman talaga siya. Tumutulong lang ako sa pamilya ko, masama na ba yun? Paulit-ulit na lang tayo, bahala ka na sa buhay mo. Basta ako magbibigay ako ng pera. Ikaw na ang bahala ko, ibibigay mo sa kanila lahat para tulungan mo silang maging batugan. Buti sana kung bilyonaryo ang asawa mo para iangat mo sila sa buhay. Kakasabi mo sa akin na may pamilya akong dapat unahin kesa sa nanay ko, ikaw naman ang bumaligtad. Kesa kinabukasan ng anak mo, intindihin mo, buhay ng ibang inuuna mo. Anong klaseng ina ka? Kahit na anong pang-aaway ni Aiza sa kanyang asawa, hindi talaga dinadagdagan ang perang binibigay sa kanya. Hindi niya rin alam kung magkano ba ang ibinibigay ni Angelo sa kanyang ina. Sa tuwing pag-uusapan kasi nila ang pera, palagi na lang nauuwi sa sigawan na halos kaunti na lang ay tuluyan na silang maghihiwalay. Isang araw, dumalaw na naman si Myrna sa kanyang apo. Nais niya rin kasing makausap si Aiza dahil alam niya na hindi pa rin nagkakaayos ang mag-asawa. Tulog si Ivy. Sa susunod ka na lang bumalik dito kapag nandito ang anak mo, ha? Para naman may kakampi ka. Hindi ko kailangan ng kakampi dahil wala naman akong gagawing masama sa'yo. Nais lang sana kitang makausap. Alam ko na ilang buwan na kayong nagkakalabuan ng anak ko. Buti alam mo kung ano-ano na naman sigurong panunulsol ang ginagawa mo kay Angelo. Alam mo, anak mo lang yun. Hindi mo yun pag-aari, ha? May pamilya na siya, oh. Sana naman hindi ka na nanggugulo sa amin. Palibasa, wala na kasing nagmamahal sa'yo kaya ka ganyan. Ano bang sinasabi mo, Aiza? Kahit na kailan hindi ako nanulsol sa anak ko. Kapag nagsasabi siya sa akin, pinapayuhan ko siya ng tama. Anong tama? Ang gibitin niya kami ng anak niya sa pera? Ang gawin akong madamot sa mga magulang ko, ha? Ang sama kasi ng ugali mo, no? Kaya gusto mo pati ang asawa ko maging ganyan kasama sa'yo. O paano? Kapag nagbigay nga naman ako sa mga magulang ko, di mawawalan ka, diba? Malulugi ka. Wala ka namang ibang iniisip kundi ang sarili mo lang. Pwede bang huminahon ka muna? Kaya nga ako nagpunta rito para makausap ka ng maayos.
Hindi tayo magkakalinawan kung wala kang ibang gagawin kundi pangunahan ako at ang magalit. Lawakan mo ang pangunawa mo. Leche kang matanda ka! Pakunwari ka pang nagbabait-baita sa harapan ko kahit alam ko naman kung ano ba talaga ang gusto mo. Malamang, dumalaw ka lang ngayon para maghanap ng isusumbong sa asawa ko. Sige, sabihin mo na lang sa kanya na wag na kaming bilhan ng pagkain. Ibigay niya lang kamo niya lahat sa'yo. Mukhang mas kailangan mo naman ng pera niya, di ba? Ang hirap magmahal ng mama's boy. Giging sunod-sunuran sa sinasabi ng nanay. Yung mga pansusulsul mo sa asawa ko, katulad mo lang na walang kwenta. Hindi ko alam kung bakit mo pinipilit isiksik ang sarili mo sa pamilya namin. Kung tutuusin, hindi ka naman namin kailangan dito. Kung pwede lang nga sana na huwag ka na magpakita Mamatay ka na ba yung ganon? Para nang sa ganon, wala na kaming kahati kay Angelo. Kulang na kulang ang lahat ng ibinibigay niya sa amin dahil lahat ng atensyon niya kinukuha mo. Nagsiselos ka siguro kapag pamilya niya ang inuuna niya kesa sa'yo? Hindi totoo yung sinasabi mo. Kung alam mo lang kung paano ko pagsabihan ng anak ko na kayo ang unahin. Mahal ko rin kayo ng apo ko. Mahal mo ang pera ng anak mo. Mukha ka kasing pera. Pabigat ka sa buhay. Wala kang pakinabang. Walang kwenta. Dapat mamatay ka na lang Magpakamatay ka na lang kaya. Kesa pahirapan kami, di ba? Buwisit ka. Buwisit! Malas ka sa buhay namin. Umalis ka nga sa harapan ko! At habang lalong nagtatagal na nakikita kita, lalo akong nagagalit. Ipinagtabuyan ni Aiza ang kanyang biyenan. Ni hindi man lang niya hinintay kung may nais itong sabihin. Dahil kahit ano namang paliwanag sa kanya ni Myrna, wala siyang pakialam. Opinyon niya lang ang mahalaga para sa kanya. Dinamdam ng maigi ni Myrna ang sinabi sa kanya ng manugang. Halos hindi na siya kumakain, hindi na rin makatulog dahil hindi maalis sa isipan niya ang mga salitang binitawan ni Aiza. Hanggang sa isang araw, inatake siya at kinailangang dalhin sa ospital. Mabuti na lang at may kapitbahay siyang nakapansin kaagad sa kanya. Nasa trabaho si Angelo pero umuwi siya matapos na malaman ang nangyari sa kanyang ina. Inabot pa hanggang kinabukasan bago nagising si Myrna. Naroon lang sa kanyang tabi ang kanyang anak. Bakit hindi ko maigalaw ang kanan kong katawan? Nagkaroon kayo ng mild stroke. Paano? Huwag niyo na pong pilitin ang sarili niyo, ma. Huwag po kayong mag-alala. Nandito lang ako palagi sa tabi niyo. Huwag kayong matakot. Dahil hirap makapagsalita si Myrna, hindi niya masabi sa kanyang anak ang mga nais niyang sabihin. Nagpasya si Angelo na sa bahay nila titira ang kanyang ina dahil hindi naman niya kayang iwan ito na mag-isa sa bahay niya. Pero dahil sa ginawa niya, mukhang hindi payag ang kanyang asawa. Gagawin mo pa talaga akong taga-alaga ng baldado. Hindi mo yan dalhin dun sa bahay niya. Imposible naman na hindi niya kaya ang sarili niya, Malamang nag-iinarte lang yan dahil gusto ng pera. Hindi ko sinabi na ikaw ang magbabantay sa kanya. Nag-hire na ako. Bukas papasok na yon. Pwede ba? Mag-ingat ka nga sa pananalita mo, ha? Na-stroke si mama. Tapos sasabihin mong pabayaan ko? Magdadagdag ka pa talaga ng gastos para lang sa ibabayad mo sa magbabantay sa kanya. Napaka-espesyal naman yung nanay mo. Dagdag pasani na naman. Lalong naging pabigat sa buhay. Alam mo, sana maranasan mo rin ang nararanasan ni mama para malaman mo kung gaano kahirap. Pinagsasabihan ako noon ni mama na huwag akong magbibitaw ng masamang salita kapag galit ako. Pero hindi ko mapigilan. Kahit ayoko manumpa ng tao, nagagawa ko. Napakasama ba naman ang ugali mo Sagad na yan. Asawa mo ko. Tapos nagagawa mo akong pagsalitaan ng ganyan, ha? Asawa kita at nanay ko naman ang pinagsasalita mo na masama. Sana alam mo yun, di ba? Ayoko ng puro away dahil sabi ng doktor hindi yung maganda para sa kalagayan ni mama. Kaya utang na loob. Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang.
Hindi natapos ang bangayan ng dalawa at kahit nasa loob ng kwarto si Myrna, dinig na dinig niya yon. Nakakaramdam siya ng hiya. Mas lalo niyang naiisip na nagiging pabigat na nga siya. Kung maaari lang sana niyang sabihin sa kanyang anak na pabayaan na lang siya para sa ikatatahimik ng relasyon nila ng asawa. Pero paano niya yun masasabi kung nahihirapan siyang magsalita? Ilang araw pa ang lumipas, sa tuwing umaalis at pumapasok sa trabaho si Angelo, walang ibang naririnig si Myrna kundi masasakit na salita mula sa kanyang manugang. Isang araw, nakita ni Aiza ang nag-aalaga kay Myrna na nagluto ng bukod na pagkain. Ano yan? Bakit ka nagluto ng pagkain ang hindi mo man lang sinasabi sa akin? Hindi lang ang asawa kong boss mo, ha? Parehas lang kayo niyang baldadong inaalagaan mo. Hindi gumagamit ng utak. Walang galang sa taong nakatira dito sa bahay. Nangatwiran ito sa kanya na si Angelo mismo ang nag-utos sa kanya na gawin yun. Pero wala pa ring ibang ginawa si Aiza kundi ang magalit at magbunganga. Pumasok din siya sa loob ng kwarto ni Myrna kung saan nakahiga lang ito sa kama. O ano, sarap ng buhay mo dyan ah. Nakahiga lang tapos may nag-aalaga pa para sa'yo. Ayos. Ni hindi ka makatulong dito sa bahay. Dagdag ka pa sa gastos namin. Mas lalo kang naging pabigat at walang kwenta. Dapat nung inatake ka, hindi ka nalang nagising. Hindi ko... Hindot, punyeta ka! Hay! Wala kang ibang ginawa kundi bigyan ako ng stress. Ano ba yan? Sakit ng ulo ko dahil sa'yo. Padabog na umalis si Aiza. Habang si Myrna naman ay naluluha na lang. Ilan pang masasakit na salita ang paulit-ulit at araw-araw niyang naririnig. Tila ba nagiging dahilan din ang mga salita na yon para mas lalo siyang mahirapan na gumaling. Mabuti na lang at mabait ang nag-aalaga sa kanya dahil pinapalakas nito lagi ang kanyang loob at tinutulungan siya para lumakas ulit. Hanggang sa isang araw, bigla na lang silang nabulabog sa sigaw ni Aiza. Nagulat ang kanyang asawa na natutulog sa kanyang tabi. Oh, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko maigalaw ang dalawang binti ko. Hindi ko maiangat. Ba naman yan? Kailangan mo pa sumigaw. Baka namamanhid lang yan. Baka naipit mo. Natutulog yung tao eh. Day off ko ngayon. Gigising ako na maaga. Hindi siya namamanhid. Hindi ko maramdaman na may binti ako. Yun. Ay, ano kaya nangyayari sa akin? Dalin mo ako sa ospital. Hindi pwedeng malumpo ako. Wala yan. Arte mo lang yan. Matulog ka dyan. Mamaya wala na yan. Hindi na makabalik pa sa pagtulog si Aiza dahil nangangamba siya sa nangyayari sa kanya. Hanggang sa natapos ang buong maghapon, hindi niya talaga maigalaw ang kanyang paa. Hindi siya nakakaalis sa higaan kung walang bubuhat sa kanya. Panay siya iyak at pagmamakaawa sa asawa niya na dalhin na siya sa ospital. Ginawa naman yon ni Angelo. Bakit ganun? Nakakapagtaka naman to. Wala man lang nakita na kahit ano. E di, ibang test naman sana ang gawin. Lahat na nang pwede. O kaya sa ibang doktor tayo. Doon tayo sa pinakamahal. Hindi pwedeng maging ganito ako. Di pa kaya sa ngayon. Hintayin natin sa sahod ko. Wala akong extra pera ngayon eh. Nagamit ko na kay mama. Nakita mo na? Mas inuna mo pa talaga ang nanay mo kaysa sa akin. Mas mahal mo talaga siya. Di ba ang sabi ko sa susunod na sahod? Galing na nga tayo rito sa ospital ah. Wala namang makitang dahilan kung bakit hindi ka makapaglakad, di ba? Ayoko! Gusto ko na maagapan ka agad to. Gamitin natin ang pera ni Ivy. Di pwede dahil naka-time deposit yun. Malapit naman na ang sahod ko eh. Ilang araw na lang. Maghintay ka na lang. Hindi pwede. Ayoko maghintay. Kailangan gumaling ka agad ako. Matuto ka maghintay. Wala tayong magagawa sa ngayon kundi ang maghintay lang. Kahit na anong galit ni Aiza, wala pa rin siyang ibang nagawa kundi sundin ang sinabi ng kanyang asawa. Dahil parehas na sila ni Myrna na hindi makakilos sa bahay, dalawa na silang naging alagain.
Habang kay Myrna ay may gamutan at kahit na paano ay nakakatulong ang exercise para kahit paano ay maigalaw niya ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Si Aiza naman, walang kasiguraduhan kung gagaling pa nga ba siya. Dahil bukod sa wala siyang iniinom at ginagawa, wala ring makitang dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Ilang linggo pa ang lumipas, palaging galit at sumisigaw sa bahay si Aiza. Lalo na kapag may kailangan siya at ang nagbabantay sa kanya ay kay Myrna nakatuon. Tanga ka ba, ha? Hindi mo ba alam ang pangalan mo? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo, di ba? Magpapakuha ako sa'yo ng tubig na malamig. Yung malamig na malamig, ha? Pagkatapos, ibili mo ako ng pagkain sa tindahan. Nangatwiran ang nagbabantay sa kanya na hindi niya sakop ang ganoong utos. At sa katunayan, si Myrna lang naman dapat ang aalagaan niya. Kung hindi lang nakiusap si Angelo at nagdagdag sa sahod niya, hindi naman niya ito aasikasuhin. Dahil mas mabuti pa raw si Myrna na kahit naging baldado nung una ay maayos alagaan. Kaysa sa kanya na hindi na nga makalakad, lalo pang sumama ang ugali. Dahil sa galit ni Aiza, tinawagan niya ang kanyang asawa para sisantihin ang babae pero hindi siya pinakinggan. Isang umaga, walang pasok si Angelo kaya sinamahan niya ang kanyang ina na maglakad-lakad sa labas. Ayan, kahit na paano nagiging maayos ka na. Konti na lang talaga. Oh, dahan-dahan sa paglalakad ha. Salamat, anak. Nakakatuwa naman ang laki ng improvement nyo, ma. Tinutulungan nyo rin kasi ang sarili nyo para gumaling eh. Hayaan nyo, masaalagaan ko pa kayo para hindi na maulit ang nangyari. Pasalamat na lang talaga tayo na mild stroke lang. Sa susunod na linggo wala akong pasok 2 araw. Yung katrabaho ko, sabi niya yung tatay niya rin daw na mild stroke noon eh. Tapos tuwing umaga naglalakad sila sa tabing dagat. Malaki rin daw ang tulong nun para gumaling ang tatay niya. Kaya gusto ko, ganun ang gagawin natin tuwing wala akong pasok. Paano naman ang asawa mo? Kumusta na siya? Wala pa rin po nagbabago sa kanya eh. Ganun pa rin, di pa rin siya makapaglakad. Di ko nga alam kung gagaling pa yun eh. Kapag naman kasi naalagaan siya, mas nauuna pa siyang magaling. Mainitin masyadong ulo. Bukas may bagong tatao sa bahay. Nag-hire ako ng kasambahay. Ang dami mo ng gastos. May isa pa naman po akong pinapasukan na trabaho ngayon. Konting tiyaga lang po talaga. Saka kailangan niyo po yun sa bahay. Sino po mag-aasikaso sa inyo doon, di ba? Sino maglilinis ng bahay? Kapag naging maayos na ako, tutulong ako sa bahay. Kailangan niyo po muna magpagaling ng tuluyan. Hindi po kayo pwede magpakapagod masyado. Ayoko pong mas lumala pa ang mangyari sa inyo. Makinig po kayo sa akin, ha? Bumalik na rin sila sa bahay bago magtanghali at si Angelo ang nagluto ng pagkain. Matapos nun, binuhat niya ang kanyang asawa papunta sa kusina. Nang maabutan nitong mas nauna pang naroon si Myrna, nakaramdam na naman siya ng inis. Andiyan na naman yung matanda na yan. Doon yung nga pakainin niya sa kwarto niya. Nasa harapan tayo ng pagkain. Utang na loob, magkaroon ka naman ng respeto. Respeto? Para saan pa at kailangan respetuhin yung matanda na yan? Sige, kapag tapos mong kumain, ikaw mag-isang bumalik sa kwarto. Gumapang ka. Total, hindi ka naman nakakapaglakad, di ba? Anak, tama na yan. Huwag kang magsasalita ng ganyan sa asawa mo. Umirap lang si Aiza. May pagdadabog pa siya habang kumakain. Isa kasi sa dagdag na galit niya ay ang unti-unting gumagaling si Myrna, habang siya naman ay walang pinagbago. Hindi niya pa rin magalaw ang kanyang mga paa. At kahit na kailan, hindi niya tatanggapin na matutuluyan na siyang maging baldado. Ilang araw pa ang lumipas, biglang nakatanggap ng tawag si Aiza mula sa kanyang ina. At sa halip na kumustahin ang kanyang kalagayan, ang bungad sa kanya ay ang paghingi ng pera dahil walang pambili ng gatas ang kanyang mga pamangkin. Nang sabihin niyang may sakit pa rin siya,
at wala siyang maibibigay dahil kapos din sila, hindi na siya pinansin ng kanyang pamilya. At dahil doon, nakaramdam siya ng konsensya at awa sa pamilya niya. Kaya nang makauwi ang kanyang asawa, kinausap niya ito. Tumawag sa akin si nanay. Nagtatanong kung pwede raw ba ako makapagpadala ng 3K. Hanggang 500 lang kaya ko. Ang daming gastos ngayon sa bahay. Bayaran ng bills tapos bumili ako ng mga gamit ni Ivy. 500? Saan naman naaabot yan? Makakabili ba yan ng gatas para sa pamangkin ko? Kahit isang kainan nila kukulangin yan eh. Basta yan lang ang kaya ko. Bibili pa ako ng gamot ni mama eh. O ayan, inuuna mo na naman ng nanay mo. Mas mahalaga naman ang gamot ni mama lalo na ngayon nagiging maayos na siya. Bayad ko pa sa mga tumatao rito sa bahay para pagsilbihan ka, di ba? Ngayon ba na ikaw ang nangangailangan, kaya ka bang tulungan man lang ng pamilya mo? Wala nga silang pera, di ba? Kung ikaw ba matutulad sa akin, kaya ka bang suportahan ng nanay mo, ha? Kung hindi siya na-stroke at ako ang nagkasakit, oo, kampante ako na aalagaan ako ng mama ko. Tutulungan niya pa ako para lang lumakas ulit. Hindi man sapat ang pera nakikitain niya sa mga papasukan niya, at least gumagawa siya ng paraan para ipakita sa akin na mahalaga ang buhay ko para sa kanya. Ang pamilya mo ba gagawin yun para sa'yo, ha? Ni minsan ba narinig mo sila mag-offer man lang kahit na ipagdasal yan sakit mo na hindi matukoy? Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung kukumustahin ka ba nila ng totoo, yung hindi dahil wala ng gatas ang pamangkin mo. Kaya wag mo ikukumpara ang mama ko sa nanay mo. Dahil paraan pa lang ng pagpapalaki sa akin at sa inyo magkaiba na. Ayoko lang magsalita eh, dahil pamilya mo pa rin yun at masasaktan ka. Pero oras na para mamulat ka. Kung ako mapapagod ng tuluyan sa'yo at makikipag-iwalay ako, tingin mo ba aalagaan ka nila? Baka mas malala pa ang masasakit na salitang maririnig mo kaysa sa mga sinasabi mo sa mama ko. Hindi nakakibo si Aiza sa sinabi ng kanyang asawa. Para bang nabuhusan siya ng malamig na tubig, pero hindi pa rin sapat para paniwalaan at intindihin niya. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging mabuti ang kalagayan ni Myrna at ang kapalit naman nito ay ang pagkakaroon ng depresyon ni Aiza. Nawawalan na siya ng pag-asa sa lahat ng bagay. Nawawalan na siya ng gana. Iniisip niya na ang daming nangyari sa buhay niya at kailanman hindi sumagi sa isip niyang tatagal siya sa loob ng bahay nila dahil hindi niya maigalaw ang kanyang dalawang paa. Kapag nagtatanong sa kanya ang kanilang anak kung kailan ulit sila lalabas, hindi niya ito masagot dahil maging siya ay hindi niya alam kung makakalakad pa ba siya. Gabi-gabi rin siyang umiiyak dahil sa pakiramdam na kalaban niya ang lahat. Itinakwil na siya ng mundo. Kahit pamilya niya, hindi siya pinapansin. Kahit na gusto niya lang naman ng kausap at makarinig ng mga salita na magpapalakas sa kanyang kalooban. Doon niya lang nalaman na marahil ay tama si Angelo. Binibili niya lang ang atensyon ng pamilya niya. At sa oras na wala na siya at baon na siya sa sarili niyang paghihirap, wala sa kanyang mag-aabot ng kamay para lang isalba siya. Isang hapon, walang ginawa si Aiza kundi ang umiyak. Pinapatahan na siya ng kanyang anak pero ayaw niyang makinig. Hanggang sa lumabas ang bata at ilang saglit lang ay pumasok ang kanyang biyenan. Hindi pa ganon kagaling si Myrna pero mas mabuti naman na ang kalagayan niya kaysa nung una. Nakakakilos na siya pero kailangan ay maingat. Bawal siyang gumawa ng mga mabibigat na trabaho. Anong ginagawa mo rito? Ang sabi kasi ng anak mo, kanina ka pa iyak ng iyak. May masakit ba sa'yo? May dala akong pamahid dito. Hindi ko kailangan yan. Lumabas ka na. Saglit lang naman ito. Maganda to. Isa to sa ginagamit kong pamahid kapag may masakit sa kasukasuan ko. Bigay ito ng kaibigan ko sa akin. Sinabi ko na nga ayoko, di ba? Hindi mo ba maintindihan? Alam mo, hindi makakabuti sa'yo kung palagi kang nagagalit. Maraming masamang epekto yan sa kalusugan mo. Nakaka-attract din yan ng mga negative energy.
Sige na, halika na. Ano bang nangyari dito sa binti mo? Hindi nga namin alam, di ba? Hindi naman na ako gagaling, no? Kaya magyabang ka na kasi ikaw gumaling ka pa. Nakakalakad ka na, nakakakilos. Tapos maayos na ulit ang pananalita mo. Ako, hanggang dito na lang, di ba? Oh, ako na ngayon ang pabigat sa asawa ko. Ako na ang baldado. Magsaya ka na. Bakit naman ako magsasaya nang may nahihirapang ibang tao? Masaya ako na gumaling ako, pero hindi ibig sabihin na magiging masaya ako dahil ikaw naman ang hindi makagalaw. Isa pa, huwag mong sabihin na hindi ka nagagaling. Maniwala ka lang. Iwala. Sus, pampalubag loob lang para sabihin. Ano ba? Huwag ka na nga dyan. Huwag mo ring hawakan ang binti ko. Baka mas lumala pa ako. Hindi nakinig si Mirna sa sinasabi ng kanyang manugang. Pinahiran niya ang binti nito at saka niya marahan na hinihilot. Wala namang nararamdaman si Aiza kaya pilit niyang pinapaalis si Mirna. Nang matapos hilutin ng kanyang biyana ng kanyang binti, hindi pa rin ito kaagad umalis. Oh, ano pang ginagawa mo rito? Sige na, lumabas ka na. Huwag ka na rito at naiinis lang ako kapag nakikita kita. Alam mo anak, hindi ko alam kung bakit ba galit na galit ka sa akin. Iniisip ko kung may mali ba akong nagawa. Kung sakali man na may mali akong nagawa sa'yo at hindi ko alam, patawarin mo ko. Pero kung nagagalit ka lang sa akin dahil pakiramdam mo inaagaw ko ang atensyon ni Angelo, hindi yan totoo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Sana makita mo kung gaano kakamahal ng anak ko. Kaya sana huwag mong sayangin yun. Nakakapagod at nakakawala ng pagmamahal ang palaging pag-aaway. Huwag mo akong pangaralan na para bang isa kang mabuting asawa. Dahil kung mabuti kang misis, sana may tatay si Angelo. Hindi ako ang iniwan ng asawa ko. Ako ang nang-iwan sa kanya. Dahil ayaw ko makagisna ng anak namin ng puro sigawan sa loob ng bahay. Ayokong kalakihan ni Angelo ang puro galit. Dapat ang tahanan niya, yun ang pahingahan niya. Hindi lugar na gusto niyang takasan. Kaya wag mong gawing impyerno ang lugar na ito para sa anak mo. Dahil sa ginagawa mong pagmulat sa kanya ng galit, hindi mo namamalayan na lumilikha ka ng isang halimaw na ikaw lang din ang magdurusa kapag nagtagal. Kasi sa totoo lang, hindi lang sa akin ang patama ng mga ginagawa mong galit, kundi mas malaki ang epekto nito sa loob ng bahay niyo. Mahal ka ng anak ko, kaya kahit na masama ang loob mo sa akin, mahal din kita. Hindi ako nakakapagbigay ng payo sa iyo noon dahil kapag nakikita mo ko, pinapangunahan mo ng galit. Pero ngayon, sana naman, huwag mong hintayin na maubos ang pagmamahal ng anak ko para sa iyo. Dahil sa isang pagsasama, merong respeto. Hindi lang sa sarili mo, sa asawa mo, kundi sa mga taong mahal ng asawa mo. At yun ang pamilya niya. Hindi ako ang kalaban mo kundi ang sarili mo. Nagiging refleksyon lang ako dahil hindi mo makita ang problema kapag nakatingin ka sa salamin. Kaya hanggat may pagkakataon pa, sana pag-isipan mo ang mga ginagawa mo. Hindi na nagsalita pa si Aiza. Gusto niyang ilabas pa ang galit niya pero unti-unting pumapasok sa utak niya ang nangyayari. Naisip niya na wala naman siyang maipagmamalaki sa kanyang asawa. Kung gagamitin niya ang anak nila bilang laban para manatili ang pagsasama nila, hindi yun magiging makatarungan sa bata. Dahil kung sakali man, nagugustuhin talaga ni Angelo na makipaghiwalay sa isang baldado na walang pakinabang, kayang-kaya niya yun. Pwede siyang ipagpalit sa mas matino at mas mabait na babae. Doon unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Aiza sa kanyang asawa.
Nakakaramdam din siya ng hiya dahil ang daming ginagawa ni Angelo para lang malaman kung paano siya gagaling. Si Mirna naman, palagi niyang pinupuntahan sa kwarto si Aiza. Kahit na walang epekto ang paghilot niya, ginagawa niya pa rin. Nagbabaka sakali siya na makatulong nga ito. Ma, Oh, bakit? May nararamdaman ka na ba sa ginagawa ko? wala pa rin po. Pero gusto ko po sanang mag-sorry sa inyo. Ang dami ko pong nasabing masasakit na salita sa inyo. Tapos, kasasabi ko sa inyo na kayo ang pabigat. Biglang ako na ngayon ang pabigat sa buhay ni Angelo. Sorry po ha. Ang daming sama ng loob ang naipon ninyo dahil lang sa akin. Ang sama akong tao. Siguro po, karma na rin to eh. Kaya siguro pinarana sa akin na maging baldado para malaman ko kung anong pakiramdam ng isang taong walang magawa at walang maitulong. Tapos ako, magsasalita pa ng masama. Salamat po at hindi ninyo ibinalik sa akin ang mas masakit na salita kahit na may kakayahan naman kayo. Alam mo anak, hindi ako ganong klase ng tao. May mga nakakagawa ng masama sa akin, pero isa lang ang iniisip ko. Maaaring ang ugali nila ay bunga ng katauhan nilang hindi nila matakasan o sa kung saang pamilya sila lumaki. Alam mo, wala naman kasing pinanganak na masamang tao. Nagiging masama lang ang isang tao sa kung ano ang nakikita niya sa paligid niya. Sorry po talaga, Ma. Akala ko kasi kapag nabibigyan ka ng pera at sustento ng asawa ko, nalulugi ang pamilya ko. At dapat kapag meron ka, dapat meron din silang makukuha. Dahil nakikilala lang naman nila ako kapag may naibibigay ako eh. Pero kayo po, kahit na wala akong kwentang tao, inaalagaan niyo pa rin po ako. Sa mga panahong sukong-suko na ako, wala man lang sa pamilya ko naglakas ng loob ko. Dahil abala sila sa pagdiskarte ng pera. Habang kayo po, hindi niyo ako hinahayaan na mawalan ng pag-asa. Ang swerte ko na po sa inyo at sa anak ninyo. Masyado lang talagang masama ang ugali ko. Sorry po, Ma. Sorry po. Hindi po sapat ang sorry sa dami kong kasalanan sa inyo. Walang humpay ang paghingi ng tawad ni Aiza. Bumuhos na rin ang kanyang luha habang ang biyenan naman niya ay nagbibigay ng mga positibong salita. Naging maayos silang dalawa. Palagi pa ring hinihilot ni Mirna ang binti ng kanyang manugang hanggang sa hindi nila namamalayan na ang dami na pala nilang napag-usapan. Mga bagay tungkol kay Angelo at mga kwento ng buhay nila na hindi nila nagawang pag-usapan noon. Inabot din ng halos 1 taon bago nakaramdam ng pagbabago si Aiza. Hindi pa kumpirmado kung talagang makakapaglakad pa siya. Pero dahil kusa na niyang nagagalaw ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, alam nila na kaya pa kung magtutuloy-tuloy lang ang ginagawang panghihilot ni Mirna. Isang gabi, habang magkasama ang mag-asawa, napag-usapan nila ang tungkol kay Mirna. Mahal, dito na lang tumira si Mama, ha? Oh, himala yata ikaw na ang nagpresenta. Bati na kasi kami. Pero seryoso, pwede naman siya rito eh. May isa pa namang kwarto. Tsaka aalis na yung isang nag-aalaga sa akin, di ba? Yung kasambahay na lang ang may iwan. Tapos ako, nakakagalaw naman na ako. Hindi ko pa nga lang talaga kaya pag walang alalay. Salamat naman hindi na natin pinagtatalunan tong ganito. Ang tahimik ng buhay natin kasi di na tayo nagsisigawan eh. Kaya nga, sorry mahal ha sa mga nagawa ko sa'yo noon. Kapag nasasaktan din kita kapag may nasasabi akong masasakit na salita sa nanay mo. Alam ko naman na masakit yon bilang ikaw ang anak. Kaya sorry talaga. Buti na lang mahal mo ako, no? Siguro iniwan mo na ako kung hindi. Sorry din sa mga nasasabi ko masasakit kapag nag-aaway tayo.
Lalo na kapag nasisigawan kita. Ang red flag ko doon. Pogi talaga kapag mga red flag. I love you, pogi kong asawa. I love you too, Mrs. Kumbugnutin. Noon. Pagaling ka para makagala na ulit tayo, ha? Doon muling bumalik ang sigla ng pag-iibigan ng mag-asawa. Ang dating nalamatan ng panay-awayan, muling nanumbalik ang sigla dahil sa pag-amin ng kamalian at ang paghingi ng tawad. Naging maayos din at masaya ang pagiging magkasundo ni Mirna at Aiza. Halos inabot din ng taon bago tuluyang nakalakad si Aiza. Hindi nila alam kung paano yun nangyari dahil una sa lahat ay wala naman siyang iniinom na gamot dahil walang makitang sakit. Marahil dahil na rin sa pag-aalaga ni Mirna at sa kung paanong nagbago ang ugali ni Aiza. Habang magkakasama sila, nagiging mas mabuting ina rin si Aiza sa tulong ng kanyang biyenan. Ang tunay na pamilya naman ni Aiza, bibihira na lang kung tumawag sa kanya. Minsan, si Angelo na ang kusang nagsasabi sa kanya na magpadala, lalo na kung kailangan talaga nila sa bahay. Pero binigyan siya ng limitasyon at sinabi niya na alam na rin niya sa kanyang sarili ang ibig sabihin ni Angelo. Dahil bumabawi-bawi pa lang din sila sa dami ng pera na nagastos nila nung sabay sila ng kanyang biyenan na nagkasakit. May mga tao talaga na nagiging bastos ang pananalita lalo na sa kanilang mga biyenan. May iilan kasi na iniisip na naaagaw ang atensyon ng kanilang asawa at ang pera na dapat ay buong napupunta sa kanilang pamilya. Pero tandaan na hindi naman ibig sabihin na inaako pa ng anak ang responsibilidad sa magulang ay kakawala na siya sa pagiging anak. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi niya kailanman makakalimutan na siya ay anak at ang pinapairal niya ay paggalang at pasasalamat. Huwag lang sanang magkaroon ng mga magulang na aabuso sa kabutihan at pera ng anak. Timbangin ang lahat ng bagay. Huwag maging masama sa isang taong kabutihan lamang ang nais na ibigay sa iyo. Ang biyenan ay hindi kalaban. Bago pa man nakilala ng anak ang kanyang asawa, ang mga magulang muna ang humubog at nagpalaki sa kanya. Hindi lahat ay nabibigyan ng biyaya na magkaroon ng mabuting biyenan at tapat na asawa. Kaya kung may nagmamahal sa iyo ng totoo, huwag mong hayaan na malason ito ng galit na nakatago sa iyong sarili. Ang pag-ibig at respeto kailanman ay hindi dapat sinusukat sa pera o pag-aari. Sapagkat sa dulo, hindi nagwawagi ang puot at kasamaan. Ang nananatili ay ang mabuting alaala ng isang pusong marunong magmahal at ng isang kaluluwang marunong magpatawad. Maaari nga sigurong tunay na minsan hindi nagtatagpo ang dalawang mabuti, ang mabait na biyenan at mabait na manugang. Dahil minsan, kundi biyenan ang makakalaban, ang manugang naman. Kayo ba mga apo? Ano ba ang inyong karanasan na maaaring may kahalintulad sa ating kwento ngayon? At ano naman ang inyong opinyon tungkol sa ating mga karakter? Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Heli Borja, Jeline Sapra, Angel Rose 5, Melanie Mel, M. Rose Strong OFW in Kuwait, Gracia Balitaan, Riza Rizardo, Corina Realubit, Chichi, Shiva Ledesma, Belenda Cabiroy, Pinados Melin, Easy Flores, Diana Tumang, Miss Waray, Kimberly Espanyola at sa kanyang asawang si Kirben Espanyola, Jack at sa kanyang mama na si Benang Mapagdalitol,
Advanced happy birthday din kay Ruth Ann Migano sa September 21. Salamat sa pakikinig nyo. Tutsi Roll, Jocelyn Laguna Rayon, Artes Donaldson, Mel G. Tupal, Food Vlogs, Mary, Koy Cabrera Sembrano, Corazon Ingay, Maria Teresa Morales, Elgin TV Vlog, Glory Lee Olivo, Relin Ape, Maylin De Guzman, Mibo Dal. Shout out sa inyo, Chinita Closa, Wendell Salting. Shout out din sa Mall Japan Surplus ng Kabuyao, Laguna. Park Sung Hee, It's Pain So Much, PTK Rose Amar, Sergi R. Bernabenario Jr., Asodisen Serila, Lynette Reparado, Kath Aguilar, Samuel Gamboa, Wilma Leses, Neil Daryl Tadeo, Azalea, Thelma Tarle Villasica, The Adcox Family. Shout out din sa inyo, Estrella Olasa, Faith Ken Evangelista, Noemi Garcia Pabunan, Jodilyn Pakin, Elizabeth Arnaiz, Jenny V. Suco, Giselle Flores, Mary Jenny Rhea Batiduan, Pureza Tagiwalo, Pasiano Guerrero, Filipina Palsario, Mirna Alfaro, Liza Rosario, Anha Rose Ayeras, Eunice 2025, Rosemary Casone, Ronalyn Alejo. Shout out din sa kanyang manager na si Rose Ann Pastor, ang kanyang co-clerk na si Ate Agnes Reyes, kina Jovelyn, Gilbert Sagun, Kuya Alex Adion at sa kanilang mga SG na sina Angelo Valmores at VJ Brillantes, Lolita Indencio, Jerilyn Bayron, Susana Llobrera, Joy ng Bahrain, Roberto Crimen, Gemma Liagas, Chiki So, Norse Cubar, Eina Lagrosa at Malu Suklan, Malia Torres, Cherry May Libiran, Andrea Birtez, Lynn Nicolas, Luis, Jano, Mase, Malen at sa lahat ng tropang Tamulmol Gang, Pamela Allen, Larnie Azurin, Fiela Muhammad, Leonora Concesino. Shout out sa mga apo kong sina Sydney Crosswind at sa kanyang anak na si Christine Lane Bandoho, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marida Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng, Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Mike James Tapak, Will Maleses, Leonisa Cobo, Raquel Hasegawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyao, Laguna. Advanced happy birthday kina Luri Ann Vitalicio sa September 18 at kay Jenny Suzuki sa September 17. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi niyong pakikinig, mga apo.